On the lighter side naman tayo, i-explore natin kung bakit hindi na ako nakapag-asawa. I'll be honest, I'm not 100% single by choice. I believe in marriage. I've witnessed and still continue to witness both happy and successful marriages in celebrities and ordinary people. Ding Dong Dantes and Marian Rivera, Richard Gomez and Lucy Torres, Dr. Willie and Lisa Ong, Dr. Gary C. and his wife. Mga lolo't lola na sila at hanggang ngayon sila pa rin. Hindi sila nagsasawa sa isa't isa. Nakakatamad sagutin ang formula to a successful marriage. But in a nutshell, it's about values, maturity, and chemistry. Maaaring walang resolusyon ang pagiging single ko dahil sa priorities sa buhay, my present circumstances, non-negotiable condition. Ideally, hindi ka dapat papasok sa isang relasyon nang hindi ka handa kahit pa marami ang nagkakagusto sa'yo, mayaman man o mahirap. Sa ganang akin, hindi ko kayang maging asawa't ina dahil PWD nga ako. Hindi ako malusog. Kaunti lamang ang pera ko. Bakit ko pupwersahin ang aking sarili na pumasok sa relasyon kung totoo namang hindi ako handa? And this is something beyond my control. Handa ka, pero ako hindi. Ako ang may depresya, inaamin ko. Subalit nabuhay naman ako nang walang boyfriend. Masaya naman ako. Requirement bang maging desperado? Dapat bang maging malungkot ako dahil sinabi mo? Hindi iyon ang nararamdaman ko. Ipinauubaya ko na sa iyo ang lungkot. Huwag mong pagdiinan sakin. Tutal, marami naman ang nagkakagusto sa iyo, mayaman man o mahirap. Take your pick. Hindi kita pipigilan at walang sino man ang pipigil sa iyo. Kung crush kita, malaya kang makakapag-asawa ng iba. Kung may gusto tayo sa isa't isa, naway magkaroon ako ng pagkakataong maging handa. Maaari kitang pagbigyan, magkita tayo. Kaso may mga bagay na nag-aalinlangan ako na siyang ginagawa ng magkasintahan. Walang takdang panahon kung kailan ako handa. Maaring hindi na darating ang panahon na iyon. Dahil sa kasalukuyan, hindi ko pa nararamdamang handa ako. Wala akong notion ng readiness. It's none of your business if I'm single. Bakit dapat mong ungkatin ang nararamdaman ko? Wala naman akong pakialam kung nagkakandara pa ang mga babae
lalaki, LGBT sa iyo? Bakit hindi ka na lang maging masaya para sa akin? Bakit ko dapat ikabahala ang opinyon mo, lalo na't walang mabuting maidudulot sa akin? End of argument. Magwa-walk out ako kapag yan pa rin ang topic. Hindi mo na ako kinalang. Ipapupulis na kita. Hindi ako 100% introvert. 50-50 pa nga ako. Kadalasan, mahirap makihalubilo kapag binabudget mo ang iyong pera. Gusto mo ring maging environment friendly. Kung wala tayong paki sa kapaligiran, kailangan nating tanggapin na madaling gastusin ang pera kaysa kitain. Kung meron pa kaming ulam ni sago, hindi muna ako bibili at makikipagtsikahan sa mga kaibigan ko sa karinderya. Walang masama sa pakikipagkaibigan. Kung trip mong kaibiganin ang lahat, go. Pero kung ayaw makipagkaibigan sa'yo, hanap ka na lang ng iba. Huwag ka nang magtaka kung bakit hindi lahat tayo ay friendly. Gaya mo. Walang kataka-taka doon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang ugali. Ganon lang yon kasimple. Huwag kang malungkot kung ayaw kang kausapin. Marami pa naman dyan. Kung ayaw mong maging maingat, bahala ka. Kung maingat naman ang gusto mong kausapin, huwag mo nang pilitin. Wala kang dapat patunayan sa kanya. Hindi naman niya tinatanong. Irespeto mo na lamang ang kanyang desisyon kahit desperada ka na. Dito mo kailangang mag-ingat dahil baka ipapulis ka. Bawasan natin ang pagiging marites. May iba't ibang dahilan ng tao kung bakit sila single. It's really none of your business. Period. Masaya man sila o malungkot, bayaan mo na lamang sila. Hindi ka nila kinakausap. Huwag ka nang magtaka dahil hindi naman sila nagtataka kung bakit ka nag-asawa. Sa halip na pakialaman ang buhay ng iba, ayusin mo na lamang ang sarili mo. Kung maayos na, edi okay. Masaya kaming lahat para sa'yo. Ikwento mo kung gusto mo. Bumili ka ng kausap. Mag-vlog ka rin kung gusto mo ng libre. Ngayon, kung talagang walang nagkakagusto sa'yo, batay sa katotohanan at nangangamba ka sa iyong pagtanda, mag-ampon ka na lang o alagaan ang iyong pamangkin. Sa kaso ko, gusto ko sanang umampon ng matanda na may maayos na pag-iisip. Kaso wala akong pera. Mas realistic para sa akin ang mag-alaga ng aso sapagkat low maintenance ito. Hindi kailanman sumagi sa aking isip kung mapapakinabangan ko ba si sago nang bilhin ko siya. Gusto ko lang ng companion, period. Apparently,
malaking bagay ang naiambag ni Sago sa buhay ko. Marahil kailangan ko ng mag-aalaga sa akin, subalit ayokong mabahala dito. Bakit ako mas stress sa pag-iisip ng bagay na ito? Sa ayaw ko talagang isipin. Dadating siguro ang panahon na iyon. Walang makakapagsabi, subalit I'd like to take it one day at a time. Ayokong pinapasakitan ang sa aking sarili. Hindi ito mahalaga sa akin sa ngayon. Susolusyonan ko lamang ang problemang iyan kapag dumating. Hindi rin mahalaga kung may solusyon man o wala. Hindi ko rin alam kung gugustuhin ko pang mabuhay kung marami akong sakit na nararamdaman. Magbabayad na lamang ako sa lethal injection sa veterinaryo kung di uubra sa ospital. 4th day of no meds. Actually, I did everything. Sadly, it's confirmed. I belong to the 49% who went back to their meds. The only difference is that I've removed my antipsychotic meds. Wala naman na akong absurd thoughts. Samantala, 500 milligrams lang naman per day ang anti-epileptic drug ko. Hindi daw delikado sa liver, according to my doctor. Mababang dosage lamang. Mild na lamang ang side effects sa ngayon. Nakakapag-focus na ulit ako. Hindi na ako restless. Okay? Mali pala. Ito na lamang ang iisipin ko. Sa aking edad, normal na ang may maramdamang mga sakit. Tanggapin ito ng maluwag sa dibdib. Marami namang PWD sa mundo. Hindi mo na kailangang tumingin sa malayo. Marami ring single. Maraming may asawa. Marami ang walang pera. Nandyan lang sila sa tabi-tabi. Mamuhay na lamang tayo ng tahimik. Walang karapatan ang sinuman na diktahan ang ating dapat maramdaman, lalo na kung hindi naman tayo bane sa lipunan. Okay? Hindi pang professional itong boses ko. At there's always room for improvement. Pwede kong sanayin ang sarili sa public speaking, pero walang kasiguraduhan na I would sound like the professional public, yung sanay na mag-public speaking. Hindi ako sanay na mag-public speaking. Kaya, pinapatawad ko ang sarili ko na ganito ang aking pananalita. Malayo pa ang aking lalakarin para maging isang magaling na public speaker.
Um, okay lang naman kung hanggang dito lang ang aking kaya. Hindi naman ako politiko, artista, DJ, host. Hindi ko nga alam kung may nanonood nitong mga vlogs ko. Sinasanay ko pa rin ang sarili ko dahil gusto ko lang i-improve itong public speaking ko. Kung sakaling hanggang dito lang ako, okay lang. Basta para akong nag-aaral ng isang wika. Oo, isang foreign language. Hindi ko sinumulan ang pag-aaral ng foreign language noong bata ako. Ito lamang na matanda na ako. Gayon pa man, it's never too late for an old dog to learn new tricks. Kahit medyo makakalimutin na tayo, nandito pa naman ang utak ko, gumagana pa rin. Kaya ko pa rin mag-isip. At hanggang kaya ko mag-isip, gagamitin ko ang utak ko. Hindi naman ako hopeless. At kahit tingin mo, hopeless na ako, wala akong pake. Gaya nga lang nasabi ko, walang karapatan ang sino man para diktahan ang iyong nararamdaman. Kahit ano man ang sabihin nila sa'yo, yung feelings mo, sa'yo lamang yan. Huwag kang magpapa-apekto sa sinasabi ng iba. Kung nagbibiro sila, di tanggapin mo, huwag mo nalang pansinin. Ang tanggapin mo lang ay ang constructive criticism na siyang makakatulong sa iyo para umunlad, para maging mas mahusay ka, para mapaghusayan mo ang iyong craft. Pero kung kukutsain ka lang, wag mo na lang pansinin. At kung ayaw mo na siyang maging kaibigan, wag mo na siyang maging kaibigan. Ganun na gawin mo. I-block mo siya. Ayaw mo siyang maging kaibigan kasi nabubwisit ka kapag kinukutsa ka niya. Huwag ka nang mag-alala kung huwag ka nang mag-alala kung mayaman siya o may mapapala ka sa kanya. Basta, huwag mong pansinin kapag may kumukutsa sa'yo. Okay? Ano lang tayo? Constructive criticism. At wag maging masyadong sensitive kung may nagbibiro. Biro lang naman yun. Wag mong personalin. Lahat tayo paminsan, di natin sinasadya. Nakakapagbiro tayo ng masakit. Kung sinasadya man natin, hindi naman natin iniisip na nakasakit tayo. Basta gusto lang natin sabihin yun. Nag-joke lang tayo para gusto lang natin mag-joke yun. Pero there's no harm. There's no harm meant. Okay? Malilimutin na ako. Pero gaya nga ng sabi ko, tuloy-tuloy lang.